Okay, so sa gabing ito ay narito kami ni Sir McCoy upang pag-aralan naming muli ang banal na kasulatan. At ang aming pag-aaralan ngayon ay mula sa aklat ng Apokalipsis o Pahayag chapter 12 verses 7 to 9. Ito ngayon ang pag-aaralan namin ni Sir McCoy. Asan mga sir? Verse 7. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo. Hindi nasumpukan pa man ang kanilang dako sa langit. Okay, hold this sir. No kitain ta kasano ti kinatuso Diablo. Apay nga naiturid na nga gubatin ti Diyos nga mismo no di pagarihan ti langit iso nga pagtaingan ng mga mismo pakipagtataingan na may sasalod sila yan. Kasi may kadua salod so apay nga kasano nga naalilaw na pay dagijay anhel ti Diyos. Idinto nga ammo damit nga saan nga ni Satanas Diyos. Dinto nga ammo nga adda Diyos nga namarswa kadakwada. Apay nga inikan dati dakkel nga panangitalek wenno panakiayon ken ni Satanas. Idinto nga ammo nga sumalungasing daken ni Apo Diyos. Anya ta ti makitang seriti dayto nga ako nga pasama. Iti kasta siguro iti di nga nagrebelde daw no nakigubat da. Adda nga ta dawat da iti Diyos nga napatgan wenno adda nga ta bukod da nga plano nga maipapan iti panangagaw da iti pagarian ti langit wenno anya nga pati mabalin nga kita antag to isa. May isang anong good pride makikita Kasi kayat na ni Satanas na talaga kaya trono. Makita na nga umapalso na umapalso na. Pride talaga pride. Kung pinag-apan. So may isang klase ti kinaagom. Umapalso na. Okay. Ti may isang nga nakaskas daaw, apay nga dagitoy angeles. Apay nga immanamong da nga sumurot ken kuana. No? Siguro nung pinagkita. Dahil ni Satanas, idi hantay so na nga Satanas, idi Lucifer pa lang iso na. Iso na ti leader manong iti anghel Pwede. So, kita yung tatangtanga dun da, adi nga pinaka nga posisyon na. Agi na alukoy na. Pwede. Tangtanga dun da, adi nga posisyon. Ay, parakinyak parakinyak. Unpod no nga ka ba? Ora sa makita mo data. Itat Ngum awan mo pa itinabasag kay di ka mo no maparutigan tadto yan ti Bible adi ramdama. No adda aje no adda man ti Bible verse nga kasi nga aje adi theory nga tingtingala ito so tangtanga dun da iso na leader ti anghel So mabalin nga no nya ti pagana adda din aldukoy na nga talaga. Pwede. Ti may sa dito yung nga sa ludsod. Saan da nga tanga pinanunot sir nga iti pa nag-rebelde da, iti Diyos nga mismo, adda nga tanga pinanunot nga adda parusa kadakwada o nudusa kadakwada. Tamo kung anong amuda. Kaya amuda ti batas ti langit ti amuda mga habak naman. Siguro, bakit ayo ti apa? So nga, Iti kasta nga ron, itakkel nga tarigagay da, ang mabalin nga inaramid da rin, tapno magudwa ti pagarian ti langit, wano isuda nga mismo, nga tati agturay, wano. kasi manang may kita nga pa, iso nga, tuloy da talaga, tuloy da. Kapos na ito nakairog yan na, tayo
Verse 8 ka 9, sir. Niya ko na niya, verse 8. At hindi sila nanganalo at nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. So, talagang handang ang mga ba, agsipod ta, dahil parswa, kinagubat na, dahil yan ang marswa, kinuha na. Ito kasi sa routine, narabit niya po, Diyos, verse 9, naroon na, sir. At inihagis ang malaking dragon at matandang ahas at ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis kasama niya. Sa tingarod, motibo da nga, may dito'y daga, alilawan da, dumadaya sa buong sanglibutan. Dahil tata, tinakat na gantilubong, na alilaw. Eh, so, nga rin siya ay, niya rin siya, insan mo niya, quotation na niya, kung niya rin siya, nagpintas unay. Ni Satanas nga rod, kandagit anghel na, talagang inalilaw na tilubong, may papan iti kinapod nula. Ay, lamot mga trabaho doon manong eh. Well, Ang mudamot nga naabak na talaga, naabak na yung langit, maabak na tupay itoy, aji plan of redemption, itong second coming. Ang mudaw nung naabak na. Iti lang mo trabaho doon kat, ano di mairaman da eh, mga lilaw eh. okay. Napintas unay ito. Trabaho doon. Tata, ti alilaw nga raramidan na, basol nga talaga. So, tata ko na natin. Amin nga rod nga basol, may papaniti pang mapatay. So nga, kita ito sa diya ko na ni Apesos na. Juan 8:44. Kadagiti tattao nga agsalungasing uno agaramid kadagiti saan nga may parbeng. Kuna ni Apesos, ano ko na sir? Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa nung una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ay kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kaniya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. So dito, kung paanong nadaya niya ang mga anghel sa langit noon, 1/3 daw ng angel sa langit ay nadaya niya, lalo niyang madaling dayain ang mga tao dito sa lupa. At dito ngayon, ang lahat ng mandaraya, sinasabi ni Jesus dito na ang kanilang ama ay ang Diablo. Kasi siya yung ama ng kasinungalingan. Ngayon, ang isang pandaraya ay yung ipagpalit mo ang katotohanan sa kamalian. Yung umalis ka sa katotohanan at ikaw ay pumunta sa kasinungalingan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Ang nakikita natin dito ngayon nakikita ko na malaking pandaraya ni Satanas at nadaya na niya ang buong sanlibutan ay yung mga tao na umiiwas na sa katotohanan na nakasulat dito sa banal na kasulatan. At una dyan, hindi na sila naniniwala sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Yesus, kundi lalo silang nagtitiwala sa mga salit-saling sabi lamang, yung mga salisalita na lamang ng iba't ibang mga tao. Kaya nakakapanghinayang o nakakaawa dahil si Satanas nga'y narito sa lupa ngayon at ang kanyang mga angel at ang kanilang ginagawa lamang ay upang dayain ang buong sanlibutan. Dinaya nila ang mga tao na sa katotohanan upang ang mga tao ay sa kanila na sumamba. Ito yung dating sinasabi niya noon sa Isaiah chapter 14 verses 12 to 15. 12. Ano nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili,
Ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kadulong-duluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ayan, yun yung kaisipan ni Satanas. Ngayon, dito, nagbigay naman ng babala ang ating Panginoon sa kanya. Una niyang sinabi ang verse 12, sir, ulitin nga natin. Verse 12. Sabi dito, ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ayan. Nakita ng Panginoon na may iniisip si Lucifer na mali. Binigyan niya ng babala. Ngunit ang verse 13, parang nag-uusap sila dito sa re. Okay, basahin natin yung verse 13. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kadululuhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Wow, ano? Yun ang gusto niya talaga. Talagang ang kanyang pinapangarap, talagang siya'y sambahin. Sambahin din siya. Na, Gusto niya maging Diyos, in short. oo. Oo. At napakayabang itong kanyang pagsasalita nito sa verse 14, ano? Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Wow. Like gaya. Like the Most High. So, hindi inisip ni Lucifer noon, itong sinabi niya na ibabagsak kita. So, nangyari nga sa kanya, yung una nating teksto kanina, Revelation chapter 12 verse 9. Balikan natin sa yung 12 verse 9. Sabi dito, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis kasama niya. So, ito na. Sinabi na sa kanya ng Panginoon noon, ibabagsak kita sa lupa. Ngunit sabi niya, no, ay aakyat uli sa langit. Akala niya, papayagan pa siya ng Diyos na makaakyat sa langit. Yun yung hindi niya naisip, na nasa Panginoon ang kapangyarihan na maari siyang pigilan na hindi siya makakaakyat sa langit. So kung minsan nagkakaroon ng mga ganyang kaisipan ang maraming tao, kaya ng kaisipan ni Lucifer, no, kung magkaroon siya ng labis na kagandahan, karangyaan, katalinuhan. Tingnan natin sir yung sa Ezekiel 28 verses 12 to 13 to 15. Tingnan natin ang kalagayan ni Lucifer, kung ano ang kanyang kaanyuan noon. Yan ang verse man, no? 13 to 15, sir. Sa 13, ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo, at ang diamante, ang berilyo, ang onyx, at ang jaspe, ang zafiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta ay iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Ikaw ay pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita. Na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa
ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ang ganda ng Mhm. kasuotan ni Lucifer, no? So, no? Sa verse 13, ano? Oo. Yung mga precious stones. Precious stone. Ilang precious stone siya, sir? 10 o... Sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald, carbuncle, gold. Hmm. 10. 10. 10. Biro mo, gaano kaningning yan? Mhm. Siya ang pinagkalooban, siya lamang ang pinagkalooban ng kasuotan na ganyan. Sa mga angel, wala na. Kasi Ibang siya yung leader eh. Oo, sir. Ngayon, kung iisipin natin, paano pa niya naisip na lumaban sa Diyos na lumalang sa Kanya? Yung kasakiman, o ano, Pride. yung pride niya, yung pagnanais niya na makatulad mismo sa Panginoon. Hindi niya iniisip na dapat may hangganan lang siya. Na. Wala pa naman akong narinig na reason, Manong, pero ito kasi talaga yung palaisipan eh. Ito kasi yung misteryo sa Biblia. Yung sabi dito na saan na yun? Till iniquity was found in thee. Nasumpungan siya nung kalikuan. Walang makapag-explain nun eh. Maaaring isa yan sa mga kwan na, ewan ko ano, meron maraming ang kalikuan na nga niya na nasumpungan ng Panginoong sa kanya, yung iniisip na niya na magkaroon, makapantay siya ng Diyos. Mhm. Kaya sinabihan siya ng Panginoon sa Isaiah kanina nabasa natin, 14, chapter 14, verse 12 to 15. Sinabihan siya ng, so dito sa verse 15 dito, pakiulit nga sa Ezekiel 28, verse 15. Then, saka tayo babalik sa Isaiah. Verse 15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ayan, ang kalikuan ngayon na nasumpungan sa kanya, titignan natin ngayon sa kanilang pag-uusap sa Panginoon nung nasumpungan niya ang kalikuan, binalaan niya, Isaiah 14 verse 12. Verse 12, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. So, ngayon dito, nakikita ng Panginoon na mayroon siyang iniisip na iba. Ang kanyang iniisip, yung magiging kapantay siya ng Diyos. Okay. Magiging kapantay siya ng Diyos. Kaya sinabi din niya, so, nung sinabihan siya ng Panginoon na ibabagsak niya, sabi niya, ano't nahulog ka mula sa langit, tala sa umaga. Tala sa umaga. Sinabi niya, mahuhulog ka o nahulog ka. Ibig sabihin, yung kanyang iniisip na bagaman hindi pa sinasabi ng Panginoon sa kanya, or akala siguro niya hindi alam ng Panginoon yung kanyang iniisip. Ang alam ni Lucifer that time, hindi makabasa ang Panginoon ng isip. Baka yun yung iniisip niya. Pero hindi niya alam may kakayanan ng Panginoon na gano'n. May kakayanan ng Diyos na gano'n. Kaya nung binulgar siya ng Panginoon na gano'n, ang sagot niya, verse 13 siya, sagot niya? Verse 13, sa Isaiah man naman, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, ang mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ito pala ang kanyang iniisip. Ayan sabi mo sa iyong sarili, sabi niya ang Panginoon ang nagsasabi ito kay Lucifer, at sinabi mo sa iyong sarili, nabasa na niya beforehand, na bago pa nila execute yung plano nila, alam na ng Panginoon, nabasa na yung isip niya. Kaya siguro dito, nasyak si Satan dito, si Lucifer. Bakit? Nahalaman niya. Kaya yung pinangatawanan niya. Kaya sa verse 14, anong sabi niya sa? Verse 14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ito yung iniisip niya. Alam ng Panginoon. So yun yung plano niya. Ngayon, dito rin naman, mahirap natin isipin ito ngayon, na, halimbawa, katulad na lang ng dito sa Pilipinas,
kung minsan may mga nagre-rebelde sa pamahalaan dahil ayaw nilang pasakop sir, ano. Pero maraming rebelde dito sa Pilipinas na kung minsan gusto nilang agawin ang gobyerno. Gusto nilang sila ang mamahala. Hindi nila napag-iisipan na ang gobyerno ang gobyerno maraming Kaparaanan. kaparaanan, and then ibig sabihin maraming ibang mga bansa na maaring tumulong sa atin kung sakali at may magtatangkang umagaw sa kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas. So, yung mga rebelde ngayon, kung minsan hindi nila naisip, ano? Bagaman siguro ayaw nila na may mga ayaw sila sa pamamalakad kung minsan. Ganun. Pero dito, iba si Satan dahil kung titingnan natin, ang gobyerno ng Panginoon talagang sakdal ito, walang kakulangan. Ngunit, dahil sa gusto niyang maging makapantay niya ang Panginoon, gumawa siya ng dahas sa langit. Anong kita mo sa pa nakikita mo, leader sa mga anghel Oo, sir. Pag nabigyan, parang mga tao din ba? Pag nabigyan ng posisyon, gusto mo pa yung susunod Gusto pa yung susunod na mas mataas Tama, oo, sir. Kita mo yung pride, tinan mo yung pride. Ng pati tao na nung nag-start na nagkasala ang tao, pati yun namana natin yun Ayun. Namana ng tao yung pride na yun Pag nabigyan na ng posisyon, gusto mo yung mas mataas, gusto mo yung mas mataas. Gusto mo hanggang gusto mo yung kataas-taasan na posisyon. Yeah. Doon sa kung ano man yun, kumpanya man yan o gobyerno man yan. Oo, sir, tama. So walang contentment. Ayun yung Walang contentment. O kaya, at saka nandun yung pride. Pride. Covetousness yun, manong Covetousness yun, di ba? Yun. Gusto mong, alam mo yun, kaya, parang gusto mong angkinin yun. Di ba? Nasa Ten Commandments yun, yung parang gusto mong i-covet yung yung isang bagay. Nasa huling kautusan yun, no? Yun yung napaka-bigat yun na kasalanan. Basahin ka natin, sir, sa chapter Exodus 20 verse 17 para makita natin yung kung paano yung termino niya dyan. Verse 17. Huwag mong tama ba, no? 17? Oh, sir, 17. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o aliping babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ayun, iimbutin, pag-iimbot. Ano? So, sa English, covetousness yan. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. So, ang isang salita niya na yung sakim. So, isang uri ng kasakiman, yung pag-iimbot sa pag-aari ng iba. So, ito yung kay Lucifer sa kanyang puso. Gusto niya yun Gustong-gusto niya talaga yun, manong. Gustong-gusto niya yung posisyon. So, nakakatakot ngayon na tama yung sabi mo sa dahil siyang pinakamataas na sa mga anghel sa langit, may mga kasama siya talaga, no? Titingnan natin ang 12 verse 2 ng Revelation. Tingnan natin kung chapter 12 verse 1 to verse 2 sa verse 3, sir. Verse 3 ng chapter 12, manong. Verse 3 and 4. Verse 3 and 4 ng chapter 12, Revelation. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema, at kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghati
hagis sa lupa, at Ayan. lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Okay, so hanggang dito lang sa part niya. Ket iipos na buyodon na tiya pagkatlo dagiti bitbitwon sa dilangit ket imbakal na ida iti daga. Sa siguro sa ikatlong bahagi ng mga angel sa langit talagang ipinamahala sa kanya sa kanilang gawain siguro sa langit o ano man. Yun yung talagang nananalig sa kanya na ano man ang mangyari kasama siya. O sasama sila sa kanya. So, nakakatawa man kung minsan, no? Ngunit nangyayari din dito sa lupa. Kung minsan. O ba, no? Oo. Oo. Kaya, tama ito. Kasi, dito, nilinlang na niya ang buong sanlibutan upang sumama sa kanya ang lahat ng tao. Kaya mapapalad na nga lamang ngayon, yung nagbabasa ng Biblia at nauunawaan nila upang hindi sila malinlang. Oo. Malinlang. Kasi dito sa verse 17 sir ng Revelation 12. Verse 17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi at siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. So ito ngayon yung kanyang binabaka. Ito ngayon yung kanyang dinidigma. At sari-saring pandidigma ang ginagawa niya dito upang malinlang pa niya. Yung remnant nung seed Ng babae. nung babae. Babae is yung iglesia ng Diyos. No, ayan. Yung mga tumutupad daw. Yung mga kautosan ng Diyos. Ayan. Yun yung ngayong talagang uusigin niya. Uusigin niya talaga. At napakatalino si Satan. Hindi natin basta-basta malalaman ang kanyang panlilinlang kung hindi natin alam ang kasulatan. Kasi nga manong, kahit nga sabi, di ba, yung verse na yun, yung talatang yun, even the very elect. 24 ng Matthew sir, basahin natin. Yung very elect na yun, is sabihin, alam na nila ang Biblia, alam na nila ang kwan, pero malilin lang pa rin. Ganong katalino si Satanas. Yun nakakatakot. 24 ng Matthew sir. 24. Maganda yun sa huling bahagi niya. Sabi dito, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ililigaw nga. Pati nga yung mga Hirang. inirang ng Diyos, pero ililigaw pa rin sa pamagitan ng pagtatatag niya ng mga anti-Christ.